Magandang gabi. Hayaan niyo akong kwentuhan kayo patungo sa mahimbing na pagtulog. Ang kwento natin ngayong gabi ay hango sa isang dayuhang palabas na The Brave Little Tailor. Pinalabas ito sa Pilipinas noong early 2000. Kwento ito ni Lando, isang simpleng mananahi ng dating panahon. Ngunit ang pinakatumatak sa akin noon ay ang hindi planadong nangyari sa kanya. Sa pamamagitan ng isang hampas, nakahuli siya ng 7 langaw. At dahil roon, nagbago ang kanyang kapalaran. Kung handa ka nang makinig at magpahinga, humiga ng komportable at ipikit ang iyong mga mata. Huminga ng malalim at pagpahingahin ang isip. Damahin ang sariling unti-unting kumakalma. Tanggalin ang tensyon sa iyong ulo, balikat, hanggang sa iyong mga paa. Hayaan mong dalhin ka ng kwentong ito sa isang payapang mundo. Ang kwento ni Lando. Bago pa lubos na sumikat ang araw, gising na ang bayan. Dumadaan ang maglalako ng pandesal. Maingat na tinatali ang sisidlan sa kanyang bisikleta habang dinaraanan ang makikitid na kalye. Sa bawat kaskas ng gulong sa graba, sumasabay ang amoy ng bagong lutong tinapay na niluto sa lumang kalan. May kahol ng aso sa malayong bakuran. May himig ng nanay na humuhuni habang sinasalang ang sinaing. May kaluskos ng mga bintanang kahoy na binubuksan upang sumalo ng singaw ng umaga. Sa dulo ng kalye, halos nakatago sa lilim ng punong talisay, naroon ang tahian ni Lando. Hindi ito tindahang nakabalandra. Wari isang bulsang nakaukit sa gilid ng bayan. Hindi mo mahahalata kung hindi mo siya kilala. At hindi mo siya kakailanganin kung hindi ka napunitan ng damit o kinapos ng butones. Sa loob naman ito ay may mahabang mesa. Gasgas na at may mga bakas ng tistis at tinik ng karayom. Isang makinang panahi ang nababalot ng araw. Sa pamamagitan ng bintanang may kupas na kurtinang puti. Sa gilid, mga rolyo ng tela. May kulay pula, dilaw, abuhin, kayumanggi, at puti. Nakasalansan na parang tahimik na mga bantay. Si Lando ay may katamtamang tangkad. May panga na laging mahigpit na parabang sa bawat pagtungtong ng karayom sa tela ay may kasabay na tensyonadong pag-iingat. Ang kanyang buhok, laging maikli, ay may mga hiblang puting maagang sumisilip sa gilid. Hindi kilala si Lando dahil sa lakas ng bisig o kabigatan ng salita. Kilala siya dahil sa pantay at malinis na tahi. At sa kakayahang ipirmi ang kahit anong laylayan na parang plato sa ibabaw ng mesa. Ngayon, mahinahon ang kanyang kilos. Isang barong ang nakalatag, pinong-pina, malutong sa tingin at marupok sa maling haplos. Pinipisil niya ang gilid. Inalalapit ang mata sa mismong hibla ng tela. Sabay tusok ng manipis na karayom. Sa bawat hila ng sinulid, may huni ang makinaryang bakal at may sabit-sabit na buntong hininga mula sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa pagnanais na maging eksakto. Ganito gumagalaw ang isang taong natuto sa sarili niyang kapalpakan at tagumpay. Walang papuri, walang luha, trabaho lamang. Sa ibabaw ng mesa, sa isang platitong porselana na may lamat sa gilid, naroon ang 2 hiwa ng tinapay na pinahira ng palaman ng guava. Binili niya kaninang madaling araw kay Aling Siyon. Ang pulang kinang nito
ay parang maliit na araw sa puting pinggan. Nilalabanan niya ang tukso habang tinatapos ang huling tusok. Isa pa, sabi ng loob niya. Sabay tingin sa oras. Malapit nang dumating ang kliyente para sa sukatan ng palda. Isang hila, isang lagos, tapos. Bago pa man niya maabot ang tinapay, dumapo ang unang langaw. Isa, dalawa, sunod-sunod na parang may balitang kumalat sa kanilang hanay at nagmamadaling magpiesta. 7 itim na batik ang kumikislap sa liwanag ng araw. Naghahalo ang malasinturong pakpak sa ibabaw ng guava jelly. Walang pakialam sa pagkapino ng pina o pagod ng pananahi. Napakurap si Lando. Hindi siya relihiyoso, pero may mga sandaling parang humihinto ang panahon upang magbigay ng tapat na hamon. Iyon ang sandaling ito. Ang tinapay ay maliit na kaginawaan na buong umaga niyang inasam. At ito, may 7 sumalakay. Alam niyang pwede na lang niyang alisin ang platito at kumain sa labas. Ngunit may kung anong nagudyok sa kanya. Hindi galit, hindi rin kapilyuhan. Isang maingat na pagnanais na ayusin ang bagay sa paraang pamilyar sa kanya. Inabot niya ang lumang pamaypay na yari sa pawid. Naroon sa pagitan ng 2 kahong lata ng botones. Huminga siya. Bahagyang tumuwid ng likod. Itinapat ang sarili sa mesa na parang mananahi pa rin. Tinignan niya ang pwesto ng bawat langaw. Humigpit ang hawak at sa isang mabilis at tiyak na galaw. Pagkatapos ng tunog, dumulas ang katahimikan na parang sinulid na binitawan. Sa ibabaw ng platito, nakahandusay ang 7 langaw. Nakatihaya, nagkalat, parang mga titik na hindi makabuo ng isang salita. Nanatiling matino ang bihirang bagay. Ang guava jelly ay kumikinang. Bahagyang nagusot naman ang gilid ng tinapay. Ngunit iisa ang tinig ng resulta. Tapos na. Hindi agad ngumiti si Lando. Sa halip, pinagmasdan niya ang maliit na tanawin. Ang 7 katawan na tila mga pinaglumaan at tinanggihan na ng hangin. Sa isip niya, walang sarkasmo o yabang, kundi payak na pagtatala. 7 sa isang hampas. Ibinaba niya ang pamaypay. Pinunasan ang mesa at sa isang biglang damdamin, hindi na siya nagdalawang isip. Kumuha siya ng piraso ng lumang tela. Hindi maganda ang kulay, ngunit buo. Isang pirasong uling ang ginamit niyang panulat. At doon, buong tapang at buong laki, isinulat niya. 7 sa isang hampas. Hindi ito plaka ng parangal. Hindi rin paalala sa sarili. Para kay Lando, ito'y biro na may mababang init. Isang lihim na tawa laban sa araw na nagmamadali. Itinali niya ang tela sa baywang, parang sinturon. Tiniklop ang natapos na barong at sa unang kagat sa tinapay, natikman niya ang panalo na hindi hiningi sa iba. Matamis, malapot, at malinaw. Sa labas, sumalubong sa kanya ang liwanag na kumikintab sa alikabok. Ang magkakarito na may gulay at ang isang batang tumatakbong nakasapatos na kulang ng isang sintas. "Mang Lando!" sigaw ng bata. "Si inang mo'y nagbibilin. Mamaya raw po yung sukatan." Pagdating sa kanto, nagdikitang tingin ang 2 magbubukid sa telang nakatali sa baywang ni Lando. Malalaki ang letra. Hindi ito pwedeng palampasin. Isang hampas, 7 patay. Isa sa kanila ay kumunot noo at binasa sa isip. Ang isa namay hindi na nagtangkang intindihin ito. Agad siyang ngumiti at nagwagayway ng kamay. "Ay aba-aba, tignan mo. 7 sa isang hampas.
Bulong nito sa kasama na para bang may nakita silang piraso ng alamat na naligaw sa palengke. Ang bulong ay katulad ng usok mula sa maliit na siga. Unay manipis, hindi pansinin. Kalaunan, mangangapal at sasayaw-sayaw sa hangin. Hahanap ng tenga na maligaya sa mga nakakagimbal na kwento. Bago sumapit ang tanghali, ang 4 na salita sa bewang ni Lando ay gumapang sa mga pila sa bigasan, sa mga panaderya at sa pahingahan ng mga kargador sa pantalan. At sa bawat paglipat, lumalaki ang kahulugan. 7 sa isang hampas. Pero anong 7? Mga tulisan? Mga daga sa bodega? May nagsumpa. Higante raw sa gubat. Hindi sumasabat si Lando. Hindi rin siya nagsasabing langaw lang ang lahat. Sa kanyang isip, may payapang tuwa sa paraan ng bansang itong magpalaki ng kwento. Mabilis, walang preno, malikhain. Ngunit may kapalit ang mga alamat. Binabago nila ang pagtingin sa pinagmumula nito. Nang hapon ding iyon, napansin ni Lando na mas maingat ang tindera ng tela sa pakikitungo sa kanya. At mas mabilis umiling ang mga batang kanina lang ay tumatawa. Ang tawa, nang tumigil, ay napalitan ng pagkamangha at kaunting takot. Sa kanyang pag-uwi, dumaan siya sa plaza. Sa entabladong kahoy na minsan ay pinangyayarihan ng sayawan tuwing pista, may mga kalalakihang nag-iensayo ng arnis. Sabay-sabay ang paghataw. Pare-pareho ang tunog. Para bang pinapanday ang hangin. Napatigil si Lando sa gilid at napatingin. Hindi niya naiwasang isipin, sa ganitong gawain, malinaw ang tapang. May palo, may pag-iwas, may pagtugon. Sa kanyang paghampas kaninang umaga, walang nanood. Kung may tumingin, baka natawa lamang. 7 langaw ay hindi eksena. Ngunit ngayon, ang telang nakasulat sa kanyang bewang ang naglalakad para sa kanya. At hindi niya kontrolado kung paano ito babasahin ng iba. Gabi na, Lando, tawag ng matandang bantay sa Kapitolyo. Nakaupo sa isang silyang kawayan. Ayusin mo ang sinturon, baka may madala kang gulo. Ngumiti si Lando. Tipid. Sinturon lang ito, aniya. Ngunit hindi na iyon sinturon para sa bayan. Isa na itong pahayag. Kahit hindi niya sinasadya. Kinagabihan, habang nakaupo sa kanyang munting hapag, binilig niya sa isip ang nangyari. Isang natural na aksidente ng oportunidad. Isang katahimikang naantig. At ang maliit na biro na lumaki. Narinig niya ang tunog ng kabayong huminto sa labas. Bago pa niya buksan ang pinto, sumigaw ang isang tinig na sanay magutos. Lando, mananahi. Sa pangalan ng ating mahal na hari, ipinatatawag ka. Binuksan niya ang pinto. 2 kawal ang nakatayo. Maayos ang postura, pantay ang hakbang. Hindi sila mukhang pagod. Ang pagpunta nila rito ay bahagi ng normal na takbo ng araw. Ngunit ang normal na iyon, para sa tulad ni Lando, ay naglalaman ng hindi maliit na panginginig. Ako si Lando, sagot niya. May utos ang hari. Ipinatatawag ka sa palasyo bukas ng umaga. Ihanda mo ang iyong sarili. Walang paliwanag ang kawal. Walang alok na detalye. Tanging paalala, dalhin mo ang sinturon mo. Ang salitang iyon, sinturon, ay tumama sa tiyan ni Lando na parang maliit na bato sa kalmadong tubig. Nagbunga ito ng alon na hindi niya may tatanggi. Bukas ng umaga, ulit niya. Pagkaalis ng mga kawal, pinatay niya ang ilaw sa tindahan at hinubad ang telang may sulat. Inilatag niya ito sa mesa
at pinasadahan ang tingin. Hinawakan ang pinakadulo na may mantsa ng guava jelly. "Ano ka ba talaga?" Mahinang tanong niya. Sa sinturon, sa sarili, o marahil sa kapalaran? Humiga siya noong gabing iyon na hindi makatulog. Pinakikinggan ng lungsod, ang kalansing ng kuliglig, ang layo ng dagat na dinadala ng hangin, ang hiyawan ng lasing na nagsasalubong sa iskinita. Sa gitna ng lahat, naroroon ang tanong na pilit humahabi ng sagot. Ano ang hinihingi ng palasyo sa isang mananahing nagbiro sa umaga? Malamig ang simoy nang magbukas ang pinto ng umaga. Maaga siyang naligo, nag-ahit, isinuot ang pinakapayak niyang kamesa na malinis at maayos. Pinilas niyang maingat ang lumang tela at pinunasan ng sulat upang matanggal ang natuyong mantsa. Itinali niyang muli sa baywang, hindi bilang yabang, kundi bilang panangga o paalala na minsan, sa iisang hampas, may nagaganap na hindi planado. Ang tsismis, gaya ng usok mula sa bagong sinding siga, ay nagsisimula sa isang payak na sipol ng usapan. At sa isang iglap, bago mo pa mapansin, lumalawak ito at pumapailan lang sa bawat sulok ng bayan. Noong umagang iyon, nagsimula ang lahat sa dalawang magbubukid na nadaanan ni Lando sa palengke. Tahimik pa silang naglalakad noon. Dala ang kanilang mga bayong ng kamote at talbos. Nang mabasa nila sa sinturon ni Lando ang mga salitang nakasulat sa malaking titik. 7 sa isang hampas. 7 ano? Tanong ng isa. Mahina pero may halong intriga. Hindi ko alam, sagot ng isa pa. Pero sa tinig niya, alam mong may ideya na siya kung paano gagawin itong mas kapanapanabik. Baka mga tulisan o baka yung mga daga sa bodega ni Kapitan. Alam mo naman, matagal na niyang problema yon. Sa unang pagbanggit na iyon, nagsimula nang humabi ng sariling kasaysayan ang 4 na salitang iyon. Pagdating ng dalawang magbubukid sa bigasan, isinalaysay nila ito sa tindera. Sabi nila si Lando daw, 7 tulisan ang tinumba sa isang hampas. Natawa ang tindera pero hindi ito itinama. Abay kung ganun, mabuti na lang kakampi natin siya. Sa tabi niya, isang matandang bumibili ng bigas ang nakarinig. At dinala ang kwento sa kanyang susunod na hintuan, ang barberya. 7 tulisan pare, isang hampas lang, bagsak. Bulalas ng matanda habang nagpapagupit. Ang barbero, sanay sa paggiling ng tsismis habang ginugupit ang buhok, agad itong inihalo sa kanyang susunod na kliyente. Narinig mo na ba? Si Lando, 7 mababangis na kalaban, tinumba sa isang palo. Mga tao ba yun o mga hayop? Tanong ng kliyente. Malamang hayop. Baka mga mabangis na aso o baka mga tigre. At ganoon, sa barberya, nagkaroon ng tigre ang alamat. Samantala, sa mga kabataang naglalaba sa ilog, umabot ang bersyon na ang 7 raw ay mga sundalong dayuhan na nagtangkang sumalakay sa bayan. Isang hampas lang, tumba lahat. Tawa ng isa, sabay hagis ng basang damit sa kaibigan. Bandang hapon, umabot ang usapan sa bahay ni Kapitan. Ang bersyon na dumating doon, si Lando raw ay bayarang mandirigma mula sa ibang lalawigan. At ang 7 ay mga armadong tauhan ng isang kilalang sindikato. Kung totoo yan, pwede natin siyang gamitin para matakot ang mga bandido, sabi ni Kapitan. Kalahati ay biro, kalahati ay taktika. Samantalang sa pananahian, tahimik si Lando. Nagtatahi pa rin ng maingat. Pinakikinggan lang papasok na bulong mula sa kalsada.
Bawat bersyon na naririnig niya ay mas lumalayo sa katotohanan. Ngunit imbis na itama, pinapanood niya itong lumago. May kakaibang pakiramdam sa ganitong pagtingin. Para bang isang mambuborda na nanonood kung paano nagiging isang damit ang isang simpleng piraso ng tela. Alam niyang may halong panganib ito. Ang reputasyon, kapag binuo sa maling batayan, ay parang sinulid na mahina. Pwedeng mapigtas sa unang mabigat na hila. Pero sa kabilang banda, naroon din ang tukso. Kapag hinayaan niyang mabuhay ang alamat, ano kaya ang maidudulot nito sa kanya? Bago lumubog ang araw, dumating ang dalawang kawal. Ang parehong mga tauhan na sumundo sa kanya papunta sa palasyo. Ngunit ngayong araw, dumating sila hindi bilang tahimik na mensahero, kundi bilang mga mata na pinagmamasdan siya ng mabuti. Sa kanilang mga titig, malinaw na ang alamat ay umabot na sa mismong sentro ng kapangyarihan. Umaga pa lamang, mainit na ang liwanag na tumatama sa bubong ng bayan. Sa tarangkahan ng pananahian, naroon na ang dalawang kawal na dumalaw kagabi, parehong tuwid ng tindig. May kabayong kulay abo sa tabi nila. Maayos ang balahibo at halatang alaga ng palasyo. "Lando, panahon na," sabi ng mas matangkad na kawal. Ang tinig ay hindi nag-aanyaya, kundi nag-uutos. Isinara ni Lando ang pinto ng tindahan. Sa ilalim ng kamesa, suot pa rin niya ang telang may nakasulat na 7 patay, 1 hampas. Hindi na niya tinangkang ipaliwanag kung ano iyon. Sa ngayon, tila ito ang kanyang pasaporte papasok sa mundong hindi niya kailanman inasahan. Ang daan papunta sa palasyo ay tila isang sinulid na kumakawala mula sa karayom ng bayan. Nagsisimula sa makipot at masikip na kalye ng mga bahay na gawa sa kahoy. Dumaraan sa malalawak na bukirin at unti-unting umaabot sa malalapad na daan na binabantayan ng mga bato at haligi. Tahimik ang biyahe. Tanging tunog ng kabayo at kuliglig ang kasama nila. Sa mga lugar na dinaanan, may mga taong sumisilip mula sa bintana. Ilang nakangiti, ilang may halong takot sa mata. Lahat ay nakatuon sa sinturon ni Lando. Sa kabila ng mataas na tarangkahan, bumungad ang palasyo. May haliging marmol na kumikintab sa araw. Malalawak na hagdanang pinapalamutian ng pulang alpombra at mga bantay na hindi umiimik ngunit nakamasid sa bawat galaw ng mga papasok. Bago pumasok sa bulwagan, pinatigil siya ng isang mataas na kawal upang suriin. Sinipat nito ang sinturon ni Lando. Binasa ng tahimik at bahagyang kumunot ang noo. Hindi dahil sa hindi niya ito naintindihan, kundi dahil marahil ay iniisip niya kung paano naging totoo ang ganitong bagay. Pumasok sila sa bulwagan. Mula sa itaas ng 3 baitang na marmol, nakaupo ang hari sa kanyang trono. May gintong korona sa ulo at balabal na yari sa pinong seda. Sa tabi niya, mga miyembro ng konseho. At bahagyang nakatago sa likod ng kortina, ang isang babaeng marikit na may tinging matalim, ang prinsesa. "Ah, ikaw ba si Lando?" Wika ng hari. Mababa ang tinig, ngunit malayo ang dating. "Ikaw ang sinasabi nilang nakapatay ng 7 sa 1 hampas?" Yumuko si Lando. "Ako po ang tinutukoy, mahal na hari." Nagpalitan ng tingin ng ilang konsehal. Isang matanda ang sumandal sa upuan at bumuntong hininga. "Kung ganun," patuloy ng hari, "nararapat lamang na ipakita mo ang tapang na ipinagmamalaki ng sinturon mo." Tumayo ang hari. Sa kagubatan ng hilaga, may 2 higanteng sumisira sa ating lupain. Ninanakaw ang ani
at tinatakot ang mga magsasaka. Walang kawal na nakalapit ng hindi sugatan o patay. Ngunit ikaw, huminto ang hari. Tumingin diretso kay Lando. Ikaw ay may kakayahang patumbahin ang 7, kaya't dalhin mo ang iyong lakas sa kanila. Sa dibdib ni Lando, mabilis ang tibok ng puso. Alam niyang langaw lang ang 7, at alam niyang ang higante ay ibang usapan. Ngunit hindi ito ang sandali para magpaliwanag. Sa ganitong sitwasyon, ang pag-amin ay maaaring magdala sa kanya sa bitay. Kung iyon po ang nais ninyo, mahal na hari, sagot niya. Mahinahon ng tinig. Gagawin ko ang aking makakaya. Tumango ang hari. Hindi ako magpapadala ng hukbo. Mag-isa kang haharap sa kanila. Dalhin mo ang tapang na ipinagmamalaki ng bayan mo. Mula sa gilid, naramdaman ni Lando ang tingin ng prinsesa. Hindi ito kagaya ng tingin ng hari na puno ng utos. Ito'y parang matalas na karayom na sumusukat, humahabi ng sariling konklusyon. Mula nang lumabas si Lando sa tarangkahan ng palasyo, para siyang sinulid na kinalas mula sa isang maayos na rolyo at inihagis sa hangin. Walang kasiguruhan kung saan tutuloy, pero malinaw ang direksyon. May iniabot sa kanya ang isang alalay ng hari, maliit na bag na may laman ng ilang pirasong tinapay, tuyong karne, at balat na banga na puno ng tubig. Wala nang iba. Bakit walang espada? Tanong niya. Tumingin ang alalay. Walang pagbabago sa muka. Wala sa aming tala na marunong ka gumamit nito. Hindi siya nakasagot. Totoo naman. Habang binabagtas niya ang kalsadang palabas ng bayan, napansin niyang ibang-iba ang tingin ng mga tao ngayon kaysa kahapon. May ilan na nakangiti ng may paghanga. May ilan na tila nagsusuri kung totoo ang kanyang tapang. At may mga bata na tahimik lang. Pero pinapasa-pasa sa tingin ang hugis ng sinturon niya at iniipon niyon para sa mga kwentuhan nila sa gabi. Sa unang kilometro ng kanyang paglalakbay, dumaan siya sa palengke kung saan abala ang mga tindera. May narinig siyang isang boses mula sa isang pwesto ng gulay. Ayan siya! Siya yung tumumba sa 7 tulisan sa isang hampas. Napalingon ang isa. May hawak na basket ng itlog. Akala ko tigre. Tigre? Hindi, mga buwaya sa ilog. Tahimik na lumakad si Lando. Pinapakinggan ang magkakaibang bersyon ng kanyang buhay na hindi niya sinabi. Bawat hakbang, parang may bagong detalye na idinadagdag sa kwentong wala naman siyang pinagsimulan. Pagsapit ng dapit hapon, natagpuan niya ang sarili sa paanan ng isang burol. Dito, nagpasa siyang magpalipas ng gabi. Pumutol siya ng ilang tuyong sanga at nagsiga sa ilalim ng punong akasya. Ang apoy ay maliit, ngunit sapat para itaboy ang lamig at ilang hayop sa paligid. Habang kumakain ng tinapay, hindi niya maiwasang mapatingin sa sinturon. Nagsimula ito bilang biro sa sarili, ngunit ngayon, dala-dala niya ito na parang tanda ng kapalarang pilit itinutulak sa kanya. May kaluskos sa dilim. Lumapit ang isang matandang pastol na may dalang baston at maliit na sako ng damo. Ikaw ba yung 7 ang nilampaso sa isang palo? Tanong nito. Nakangiti, ngunit may sinseridad sa mata. Depende sa kung anong kwento ang narinig mo, sagot ni Lando. Kalahating biro. Tumawa ang matanda. Kung ano man yun, ang mahalaga, kaya mong harapin ang susunod na pagsubok. Iniwan siya nito ng kaunting pinatuyong prutas bago magpatuloy sa daan. Kinabukasan, sinimulan niya ang mahabang lakad patungo sa hilagang kagubatan. Unti-unting nagbago ang tanawin.
Mula sa palayan at bukirin, naging mabundok at mabatong daan na may mga punong sumasayaw sa hangin. Sa bawat maliit na baryong dinaanan niya, may nakakakilala sa kanya at may sari-sariling bersyon ng kanyang alamat. Sa isang bayan, narinig niyang may nagsabi na siya raw ay anak ng isang diwata at mandirigma. Sa isa pa, sinabi ng isang bata na nakita raw siya nitong lumilipad. Wala na siyang lakas para itama. Masyado nang malayo ang alamat mula sa katotohanan. Bandang hapon ng ikatlong araw, dumating siya sa gilid ng kagubatan. Mula rito, makikita ang makakapal na puno, ang mga lilim na halos lamunin ng liwanag, at ang malamig na simoy ng hangin na may halong amoy ng lumang kahoy at lupa. Sa malayo, sa pagitan ng mga sanga, may anino na gumagalaw. Mabagal, mabigat, at tiyak. Huminto si Lando. Alam niyang sa loob ng kagubatan, naghihintay ang dalawang higante. At alam din niyang wala siyang espada, kalasag, o hukbo. Tanging isip, talino, at diskarte ang meron siya. Huminga siya ng malalim. Hindi lakas ang puhunan ko, naisip niya. Kung mabubuhay ako rito, tuso ang kailangan. At sa unang hakbang niya papasok sa kagubatan, nagsimulang sumikip ang hangin sa paligid. Ang katahimikan ay tila naghihintay. At ang bawat yapak ay tunog ng pasimula sa isang laban na hindi niya hiningi. Pero siya lang ang pwedeng magtapos. Sa unang 10 hakbang niya sa kagubatan, ramdam ni Lando ang bigat ng katahimikan. Hindi ito katahimikan ng madaling araw o ng bakanteng kalsada. Ito'y katahimikan na may bantay, nakamasid sa bawat galaw niya. Ang liwanag mula sa hapon ay unti-unting napupunit ng makakapal na dahon. Ang araw, lumulubog sa likod ng mga sanga na parang mga daliring humaharang sa liwanag. Ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay basa at malambot. Amoy lumang kahoy at dahon. Sa malayo, may tunog na mabagal, mabigat. Parang malalaking batong gumugulong, ngunit may tibok na kasabay. Gaya ng puso na sumasabay sa mabagal na yabag. Mula sa pagitan ng 2 punong balete, nakita niya ang una sa mga higante. Ang katawan nito ay tila yari sa mismong kahoy ng kagubatan. Balat na parang balat ng puno. Balikat na kasing lawak ng pintuan ng palasyo. At mga kamay na kayang pumulit ng sanga na parang mga tingting. Nakaupo ito sa isang patag na bato. Ngumunguya ng kung anong malaking hayop, habang ang butoy tinatapon lang sa gilid. Ang ikalawa ay lumitaw mula sa likod. Payat, ngunit mahaba ang mga braso. Halos umabot sa lupa kahit tuwid ang tindig nito. Ang mukha ay mahaba at sa bawat hinga, sumisingaw ang mainit na usok mula sa ilong nito. Si Lando ay nanatiling nakatalukbong sa likod ng isang malaking ugat. Sa loob ng kanyang bag, naroon pa ang isang pirasong tinapay na may guava jelly. Hindi kasing kinang na umagang ginawa niya ito. Ngunit matamis pa rin ang amoy. Kinuha niya rin ang maliit na supot ng dinurog na sili at halamang nakakairita sa mata na iniwan sa kanya ng isang maglalako sa bayan bilang pangluto. Sa dahan-dahang galaw, ipinahid niya ang sili sa ibabaw ng guava jelly. Tinakpan at maingat na inilapag sa isang malapat na dahon. Itinulak niya ito gamit ang patpat hanggang sa makarating sa bukas na lugar. Sapat para makita ng payat na higante. Nang suminghot ang payat na higante, agad nitong dinampot ang tinapay at kinain. Ilang segundo lang ang lumipas bago ito mapahinto. Mapangiwi
at magsimulang mangisay sa hapdi. Nagsimulang umiyak ang mata, magpawis ang noo at magalit ang hininga. Sa pagwawala nito, natamaan ng malakas ang balikat ng kasamang higante. Napasigaw ang malaking higante, sabay bugso ng kamao sa payat na higante. Sa isang iglap, nagpalitan ng hampasan, nagkagisan ng bato at niyogyog ang lupa sa bawat suntok. Sa gitna ng kagubatan, ang mga ibon ay nagsiliparan at ang maliliit na hayop ay nagkubli sa kanilang mga lungga. Ang alitan ng dalawang halimaw ay umabot sa puntong parehong sugatan, parehong hingal, hanggang sa tuluyan silang bumagsak. Walang malay, ngunit buhay. Mula sa kanyang pinagtataguan, dahan-dahang lumabas si Lando. Lumapit siya sa dalawang higante. Sinuri kung tuluyan na ngang walang malay. Hindi siya nakaramdam ng saya o galak sa ginawa. Naroon ang kaba na baka magising ang isa sa kanila sa maling sandali. Kinuha niya ang basahan mula sa kanyang bag. Pinunasan ng pawis sa noo at huminga ng malalim. Hindi ito lakas, naisip niya, pero sapat para makaligtas. Mula sa malayo, tila may mga matang nakamasid. Hindi niya alam kung hayop o tao. Pero malinaw na ang kagubatan ay hindi pa tapos sa kanya. At sa kanyang paglalakbay sa kagubatan, iniwan ni Lando ang mga higanteng nakahandusay sa lupa. Hindi dahil sa lakas ng kanyang bisig, kundi dahil sa talino ng kanyang isip. Sa katahimikan ng kagubatan, tanging mga huni ng kuliglig at ihip ng hangin ang kanyang kasama. Para bang sinasabing tapos na ang isang kabanata at magsisimula ang panibago. Mula sa isang payak na mananahi na nakapatay ng 7 langaw sa isang hampas, ngayon na isa na siyang alamat na pinaniniwalaan ng buong bayan. Ngunit higit pa sa halimaw ng kagubatan, naghihintay sa kanya ang mas masalimuot na pagsubok. Ang mundo ng palasyo at ang lihim na nakasilip sa mga mata ng prinsesa. Halina at ipikit mo muna ang iyong mga mata. Ating babalikan ang kwento ni Lando at ng kanyang kapalaran. Matulog ka na ng payapa. Dala ang paalala na minsan, ang tapang ay hindi nasusukat sa lakas ng kamay, kundi sa talinong kayang magligtas. At bukas, magpapatuloy ang kanyang kwento. Magandang gabi.